Annyeong 여러분! Welcome to our Kurinai TV! And for today's video, nandito tayo ngayon sa school ni Yuna. Dahil mag-start na siya mag-aral, inorient na kami ng school ni Yuna. Kinausap na kami at in-explain na nila kung ano yung mga kailangan namin gawin, kung ano yung magiging setup, at kung ano yung magiging rules nila. At kung ano yung daily routine na activity nila. She's saying if Yuna adopts well, next weekday start Hello. early in the morning, attend here. Something like 8, 7, 8, 9 a.m. Yeah. 낮잠 자요? 네네네. At habang nag-explain sila dyan guys sa amin, pasimple naman akong kumukuha dyan ng video kasi alam naman natin na dito sa Korea ay masyadong private yung buhay-buhay nila. Lalo na kapag yung identity na nila, yung harap-harapan na yung mukha nila. Kaya guys, pwede tayong mag-video pero i-hide na lang natin yung mukha nila. At sa mga oras na pala yan dyan guys, sina-explain ng teacher kung ilan sila yun na sa isang room, tapos kung ilang teacher meron sila, tapos kung sino-sino yung mga kasama niya, mga pangalan dyan guys naka-indicate sa isang room na yan. So bali sa isang room pala dyan guys ay 12 na students sila yun na dyan, tapos dalawang teacher ang meron sila. Tapos halos magkasing edad lang din naman yung age ng mga bata na yan, katulad rin ng age ni Yuna. And dito pala guys, may ini-explain sila na maikinabit sa bag ni Yuna na ito po ay dapat daladala ni Yuna, parang ito ay parang monitoring nila. Dapat hindi ito tanggalin at dapat nakakabit lang palagi sa bag ni Yuna. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero ang pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko ay para siyang QR code. So anyway, sa mga mami dyan na may alam kung anong ibig sabihin yan, para saan yan, paki-share naman, paki-comment para at least may idea ako. Sabi ko nga kung para naman sa safety yan ni Yuna, so why not, 'di ba? So ayan, wag na daw namin tanggalin yan. So andyan lang yan sa bag ni Yuna. So anyway guys, nakapaghanda na kami sa mga kailanganin ni Yuna sa school niya. Siyempre, a month before na ibigay na sa amin yung list ng mga kailanganin sa school ni Yuna. So, ayan guys, yung mga daily routine na kailanganin nila dun sa school. Of course, hindi mawawala yung toothbrush, toothpaste, yung tubigan nila, yung bibs niya, and towel, and siyempre, yung kumot at unan niya. At ayan guys, yung pinaka-importante sa school nila. Hi guys! So, for today's video guys, hintayin natin si Yuna kasi 1 hour lang yung kanyang klase for today kasi 3 days, 4 days, 1 hour lang siya for familiarization sa school, sa loob ng school. So, andito ako sa labas ng school nila. Actually, dito sa harap lang to ng bahay nila, mother-in-law. Yun yung bahay nila dyan. Tapos, yung school is andito lang din sa harap. So, andito ako sa may park. So, ang school ni Yuna ay ayan lang din. So, 1 hour akong mag-antay sa kanya. So, iniwan ko siya dun sa loob kasi 1 hour is kasama na niya yung mga chinggo o mga kasama niya doon na mga baby. So, yung teacher na rin siya. Sama yung teacher niya. So, ayun guys. Hintayin natin siya 1 hour. So, magantay ako ng 1 oras dito sa labas lang. Kasi hindi, pwede naman ako dun sa loob pero mas gusto ko dito sa labas. First day, second day, nasa loob ako. First day kasama ko siya mismo sa room. Pagka second day niya, nasa labas na ako ng room pero sa loob pa rin ng school. Tapos tinitingnan ko lang siya sa pinto, parang sinisilip-silip ko lang siya kung ano ginagawa niya. And then third day ganun pa rin, nasa loob ako ng school pero sa labas ng room nila. So tinitingnan ko lang siya kasama niya yung mga bata, tapos teacher. And then fourth day, ngayong araw na to, so nandito na ako sa labas kasi para hindi niya na ako mahanap. Actually si Yuna napakagaling kasi simula nung nag-start siya mag-school, everyday 1 hour lang yon para for familiarize. Never niya akong hinahanap, never niya kaming hinahanap. So parang napakagaling niya kaagad sa mga bata, makipag-socialize. So ayun, papalabas na lang siya kapag 1 hour na ayaw pa niyang umuwi. Ayaw pa niya talagang lumabas kasi gusto niya pang makipaglaro doon. Kasi doon sa loob ng room nila guys, marami siya, para siyang kids playground. Lahat nandun, marami siyang mga pwedeng laruin, sulat. So yun, kaya parang ayaw niya umuwi. So ayun, mahirap pag uwian. Pero next Monday, whole day class na siya. Kumbaga, buong araw na yun from 8 to 6 or 7 yung stay niya sa children house. So, ayun. Nakapag-adjust na siya actually kasi nakikita mo naman talagang, lalo na kapag bibihisan ko siya, sabihan ko siya na let's go to teacher, let's go to school. Talagang napakabilis niya maggalaw, tapos excited siya ba, parang ganon. So yun yung nakita ko sa kanya na parang nakapag-adjust na siya guys.
So ito na guys, after 1 hour na, andito na tayo sa school ni Yuna. Hintayin na natin siyang lumabas. Actually guys, nakapag-doorbell na ako kasi hindi ka pwede makapasok dyan sa loob kapag hindi ka nakapag-doorbell. Nire-require nila yan guys mag-doorbell kapag maghatid at sundo ka sa iyong anak. Ayan na si Yuna, guys. Para at least alam nila na merong tao sa labas. Teacher niya. Yeah, Yuna finish. Follow ma. Yogi, halmo ni Yogi. The next morning, hatid tayo ulit kayo na guys. Ito na yung school ni Yuna. Yan, huhu, rin ni Jeep. Andyan na siya ngayon, kakahatid ko lang. Dito naman yung bahay nila mama. Ayan, yung sa harap lang. So, yung sa amin naman nasa labas lang ng village na to. So, ayun guys. Nahatid ko na siya today kasi yung class niya is 1.5 hours. So, susunduin ko lang siya 11:30. So, ngayon is 10 a.m. to 11:30 yung schedule niya kasi kailangan niya muna talaga ma-familiarize lahat bago siya mag-whole day school. Baka next week ulit mag-whole day na siya kasi parang 1 hour to 1.5 hour to 3 hours then whole day na siya. Parang gano'n. So, uwi na tayo guys. Babalikan lang natin siya after 11:30. Sunduin natin siya ulit. So, naglalakad ako palabas sa village kasi nasa labas lang yung bahay namin ng village na to nila mama. So, ayun. So, boring ako sa bahay. Magluluto na lang ako ng pagkain ni Yuna and doing something like laundry, cleaning, maglinis sa bahay kasi walang sagabal ba, walang nangungulit. So, ayun. See you mamaya. Pagbalik ko kay Yuna. Punta na tayo sa kanyang school. Susunduin na natin si Yuna after 1.5 hour. Almost 11:30 na guys. So, naglalakad na ako pa. Pasok dito sa village. And, yun na. Ayan na. Huhu. Ayan. Yeah. Pasok tayo. At kailangan natin mag-doorbell guys. At syempre, hintayin na lang natin na lumabas si Yuna at ng kanyang teacher. 안녕하세요. Ayun. It's 11:30 here. Hintayin lang natin guys, pinapasuotan pa si Yuna ng kanyang jacket ng teacher niya. 안녕하세요. So ito na guys, ando na si Yuna. Mababa na kami. So nakuha ko na siya. You want to ride stroller? No, you just want to walk? You watch out 자동차. You follow ma ba? Come here. Uma. Luwa. Ay. 천천히. You want to ride stroller? Wait, 잠깐만 yung kabang. Guys, bag ni Yuna. 천천히 lang. Guys, tingnan nyo si Yuna, talagang excited siya pumasok sa school niya. Here is what? Yuna school. Are you excited? Pali. Pali. Bring your bag. Kabang. Wait na tayo guys. Andyan lang yung bahay namin sa labas. Ito yung village. Yan. Sa loob ng village yung school ni Yuna. Diyan sa labas lang, walking distance lang yung bahay namin guys. Siguro mga 5 to 10 minutes. So yan, hinahatid ko si Yuna umaga-umaga. 10 to 1 p.m. ngayon yung schedule niya. So anyway guys, since Yuna nag-aaral na, so tayo ay mag-aaral na rin. So tinintay ko lang yung time na mag-whole day si Yuna para makapag-enroll aral na rin ako guys. And at the same time makapag part-time kung ano yung pwede natin gawin guys para may pagkaabalahan. Hindi lang tayo naka-stay sa bahay. So, ayun guys yung plano namin. Hinintay ko lang na mag-whole day si Yuna sa school. Morning to afternoon until 5, 6 si Yuna sa school. Ngayon adjust time niya kasi kailangan niya muna mag-adjust sa school hanggang sa maka-adjust na siya. Yun, mag-start na siya the whole day sa school.
So anyway guys, ito yung mga update na from school ni Yuna na everyday na update ako ng kanyang teacher. Andito malalaman ko kung ano yung mga status niya. Kaya no worries na rin ako guys kasi provided na rin nila lahat sa school like pagkain ni Yuna and then yung lahat ng kailanganin ni Yuna ay naibibigay nila ng tama. Yung school na mismo ni Yuna, meron silang daily report sa mga parents ng mga bata. At doon sa report nila guys, malalaman ko kung kumain ng tama, natulog ng tama, or good temperature, or good mood ba siya. So doon malalaman ko lahat ng status ni Yuna sa school. Meron din nakalagay doon, active ba siya, or nag-poop ba siya, or talagang matamlay siya. So ganon, may report sila na ganon guys. So anyway guys, hanggang dito na lang muna tayo sa aming video. Hope you subscribe and click notification bell our channel Kurinay TV. Bye bye!